Muling kinilala ang husay ng GMA Integrated News sa prestiyosong US International Awards. Silver winner ang 24 oras para sa malalim at komprehensibong pagbabalita sa epekto ng pogo sa bansa. Saksi si Sandra Aguinaldo. Ang madilim at madugong mundo ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa ang paksa ng ilang special report na inilabas ng 24 oras noong Disyembre at Enero. Ang mga POGOng unang inasahang magpapasok ng trabaho at kita para sa mga Pilipino na uwi sa patong-patong na problema. Mula sa nabistong pugad ng iba't ibang panloloko hanggang sa issue ng human trafficking. Pati na mga insidente ng pang-torture. Pagpasok mo, ito na, bakal na pintuan, papasok sa lagusan, papunta na dun sa ibang mga villa. Sa mga ulat na yan, tinalakay din ang malalim na sugat na iniwan matapos ipagbawal ang mga pogo, kabilang ang mga pamilyang pinaghiwalay ng pagkakataon. Mga sanggol at asawang naiwan matapos mapadeport ang mga banyagang pogo worker. Kasama ang kanyang mister sa mga nahuli sa isang pogo raid. Sa totoo lang po, hindi ko alam paano yung anak ko kasi lalaking walang tatay. Ang mga ulat na yan ng 24 oras, wagi sa prestiyosong US International Awards. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Nakuha ng flagship program ng GMA Integrated News ang Silver Award sa kategoryang Documentaries and Reports, Social Issues. Tila ba ninanamnam ng pamilya ang bawat sandaling magkasama sila? If he was deported, he cannot take care of his family. Dati na ring nanalo ng Silver Screen Award ang 24 oras sa US International Awards para sa special coverage nito ng Bagyong Mario. Napili namang finalist sa Documentaries and Reports, Environment, Ecology and Sustainability category ang report ng unang balita na pinsala ng El Nino. Sa sobrang laki ng mga bitak sa mga sakahan dito, kasya na yung buong kamao ko. Tapos ganito, katuyo yung lupa dito. Laman nito ang mga kwento ng natutuyot na kabuhayan ng mga magsasaka, bunsod ng El Nino at ng ating nagbabagong klima. Ang unang hinihingi namin sa Panginoon ay mabigyan kami ng tubig, umulan po. Ang US International Awards ay kumikilala sa pinakamahuhusay na branded video productions at dokumentaryo mula sa iba't ibang panig ng mundo na layong maghatid ng impormasyon, magbigay inspirasyon, magudyok at magturo sa mga manonood. Ang mga tagumpay na ito mula sa paglalahad ng kwento ng mga Pilipino, bahagi pa ng ating mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Pahirapan ang pagkuha sa katawan ng isang babaeng hiker na nasawi matapos mahulog sa bangin sa Indonesia. Sa kapal ng hamog at tarik ng bangin, halos walang makita ang mga rescuer habang hinihila pataas ang labi ng biktima na isang Brazilian. Inabot ng 3 araw bago na-recover ang kanyang labi. Ayon po sa mga rescuer, inakyat ng biktima ang ikalawa sa pinakamataas na bulkan sa Indonesia kasama ang kanyang 5 kaibigan. Pero nadulas siya at nahulog sa bangin. At dahil din sa masamang panahon, hindi na nakagamit ng helicopter ang mga rescuer at mano-mano nilang ibinaba ang labi mula sa bulkan. Walang direktang epekto sa bansa ang bagong low-pressure area na nabuo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo. Ayon sa Pag-asa, southwest monsoon o habagat ang nagpapaulan sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa habagat, umiiral pa rin ang localized thunderstorms sa malaking bahagi ng bansa. At sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ulanin ang malaking bahagi ng bansa, lalo na ang kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas. Kung meron pong TDH, si Shuvi Etrata, may TDH din ang kanyang
certified fan. Pero ang kanyang TDH, talent, diskarte at hard work. Naipamalas niya yan sa kanyang obra. Portrait ni Shuvi na gawa sa 400 pirasong Rubik's Cube. Ang kay Youth Cooper Julia Casquejo, inabot siya ng 4 na oras para matapos ito. Fan daw siya ng ex-Kapuso housemate dahil sa kanyang pagiging down-to-earth. Oh, so cute ang mga oso na pansamantalang nakatakas sa kanilang enclosure sa isang wildlife park sa UK. At ang kanilang target, ang pang-1 linggong honey. Hindi naman daw sila naging banta at nanatiling nakamonitor ang mga otoridad. Agad din pinalabas sa mga bisita bilang pag-iingat. Nagkaroon daw ng operational error dahilan para mapasok ng mga oso ang food storage area na para lamang dapat sa mga staff. Sa Chile, isang life-size, hindi chocolate kundi chocolate, ang naging sentro ng atraksyon sa isang chocolate festival. Makikita rito ang mahigit 500 kilong display na gawa sa purong tsokolate. May gatas pa. At dito naman po sa Pilipinas, nag-ala dog-nosaur ang isang aso na si Rio nang minsang namasyal sa Baguio kasama ang kanyang fur parents. Ang kwento ng fur mom na si Youth Cooper Christine, sitting pretty raw ang tinuro niya or sit pretty raw ang tinuro niya kay Rio bago nito tila ginaya ang posing ng dinosaur mascot. Aba, paandar! Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.